Gandang araw po, ako po si RP ng Jim Dipo. So meron naman po tayong other proof of completion. So today, yung topic natin kasi usapang usapang retirement. Isa yan sa mga paborito ko talagang topic yung retirement kasi hindi lahat kasi ng Pilipino nakakapaghanda diyan kasi parang alam mo yon sa Pilipinas parang delayed yung mentality natin sa pagpaplano ng retirement natin kasi lagi iniisip natin bata pa naman tayo eh. Pero ano nga ba yung tamang edad para makapag-isip ka ng retirement ka? 20s, 30s, 40s, 50s? So anyway, ito mga proof of completion kasi natin to is para kay Sir Kelvin ng Don Sol Sorsogon. Tamang-tama kasi itong topic natin para kay Sir Kelvin. At saka may bisita ako kahapon, si Sir Ferdinand Bakay ng Isabela. So susunod na mga magiging kliyente natin yun. So, ito si Sir Ferdinand at saka si Sir Kelvin, kung di ako nagkakamali, pareho sila nagtatrabaho sa ibang bansa. So, eventually, kaya nagtatrabaho ka sa ibang bansa, kaya nagtatrabaho ka sa Pilipinas, eventually, paplanuhin mo talaga yung retirement mo na yan eh. Pero, marami sa mga Pilipino hindi nakakapagplano ng retirement natin. Ngayon, katulad ko, honestly ako, nagpaplano ako mag-retire 2 years from now and so on. Pero honestly, may mga ipon ako, pero sapat ba yung ipon ko para masustain yung retirement ko na hindi na ako magtatrabaho talaga? Di ba? Yun yung kalimitan na problema ng lahat ng magre-retire. I mean, may mga nanonood sa atin na magre-retire dyan, galing sa gobyerno, galing sa pribadong kumpanya. Makakatanggap kayo ng pera, galing SSS, GSIS. Pero ang tanong doon, una, yung pension mo ba buwan-buwan, sapat yan para mapunan yung pangangailangan mo sa pang-araw-araw? Or yung makikukuha mo ba lump sum na pera is, mapapaikot mo ba yan? Tandaan mo ha, ilang taon ka na nagtrabaho sa isang kumpanya. Hindi ganun kabilis na bigla kang mag-shift from empleyado sa negosyante. Sinasabi ko sa inyo, hindi ganun kadali. Baka akala nyo ganun kadali maging negosyante. Kaya marami sa mga nagre-retire na nakakuha ng lump sum na nauubos lang yung perang natanggap nila nang hindi na nila napapaikot. Kasi bakit? Kasi iniisip nila, madali naman yan, magne-negosyo lang ako. Madali lang yan, hindi mo maubos ang pera ko. Pero yun yung laging pagkakamali talaga nila. Especially kailan-kailan lang matatawa ka, naglabas ang NEDA doon sa Senate hearing na magkano yung kailangan na pagkain na isang tao, 21 pesos. Alam natin imposible yun eh. Alam natin imposible yun. So, ang tanong dyan, paano ka ngayon pag magre-retire ka? Unahin na muna natin yung unahin na muna natin yung mga magre-retire na pero hindi nakapagplano o yung darating na siya sa tamang edad. Yung mga 55, 60. Dadating ka sa edad na yon nang hindi ka nakakapagplano ng retirement mo. Paano ka? Unahin natin pag-usapan yan. So, kung 55 ka na at magsi-60 ka na at hindi ka pa nakapagplano ng retirement mo, malaking problema yan kapatid. Kasi, itong gantong pagpaplano, hindi ito napaplano ng 1 hanggang 5 taon. Matagal na pagpaplano to. Pero maswerte ka dahil napapanood mo tong video na to. Bibigyan kita ng solusyon. Kasi, kagaya na sabi ko, kagaya ito, package B, itong kinuha ni Sir Kelvin na to. So, nagkakahalaga to ng mga nasa to around 250,000. Selectorized to, more or less 250,000. So, ngayon, ilalagay nyo to, kung ilalagay mo to sa sarili mong pwesto, kakasya to sa at least 40 square meters. So, ito, within a day, kaya mong magkaroon ng kliyente ng 20 to 30 katao. The whole day ito 20 to 30 katao. Ngayon, kung sarili mo yung pwesto, pwede mong 40 pesos per session. So, kung 40 pesos per session, sa 20 katao, may 800 pesos ka araw-araw. At kung aabot ka ng 30 naman katao, may 1,200,000 ka. Kung di ako nagkakamali, sa 800 isang araw, aabot ka ng 24,000 pesos at sa
sa 1,200 isang araw, 36,000. So pwede ka kumita between 24 to 36,000 pesos sa isang buwan. So sa capital mo na 250,000 plus minor na repairs do sa lugar mo, kaya mong kumita ng mahigit na minimum wage payment. Ang ibig ko sabihin, lalo na sa probinsya, mas mababa. Sa amin, nasa 400 pesos ang minimum dito sa Cavite City. So kung kumikita ka ng 800 or kumikita ka ng 1,200, parang may kumikita na 2 tao hanggang 3 tao sa iyo. Kasi kumikita ka 800 to 1,200 eh. Di ba? So ngayon, hindi biro, manood ka na YouTube, may computation niyan kapatid, kung paano ka makaka-reach ng amount na kailangan mong ipunin para pag nakuha mo na itong pera na to, pwede ka na mag-retire. Ito yun. Ang formula dyan is i-multiply mo, hindi ko na masyadong i-elaborate, pero ito yun na sa isip ko. Kung magkano yung gastos mo sa isang buwan, let's say 20,000, ita-times mo yan by 12. Kung makukuha mo by 12, i-times mo by 20. So, kung 10,000 ang gastos mo buwan-buwan, kunyari lang yun, kung 10,000 buwan-buwan ang kita mo, ang gastos mo times mo by 12, 120,000. 120,000 times mo by 20, which is 12 million. So, kailangan mo mag-ipon ng 12 million, kapatid. Para ng ganon, kung may 12 million ka na, ang gagawin mo lang kasi dyan, i-invest mo yan sa isang passive income, kagaya ng stocks, kagaya ng MP3, etc., etc., na kumikita na 7%. So, sa 12 million, kikitain mo 7%, per annum, more or less, lalabas yan, nasa 120,000 isang taon o 10,000 isang buwan, more or less. So, kaya mo ba mag-ipon ng 12 million? Diba? Kasi, yun ang sinasabi ko, hindi pa pwede na pag 55 ka na, saka ka pala magpaplano kasi napakatagal na ipunan niyan, napakatagal na proseso niyan. Pero sabi ko nga sa inyo, maswerte kayo nanonood kayo ng video ko kasi ito ngayon na solusyon. Hindi mo kailangan ng 12 million pesos. Hindi mo kailangan ng 12 million pesos na ipunin siya para ilagay sa isang passive income na kikita ka na lang. Bakit? Kasi mamunang ka lang ng 250,000 sa package na to, gastos ka ng konti, another 100,000, 350,000 na magagastos mo, pero kaya mo nang kumita between 800 to 1,200 isang araw or 26,000 pesos to 24,000 pesos to 36,000 pesos. Way beyond. Doon sa sinasabi ko na 10,000 pesos lang. Di ba? So, kung yung NEDA, nakasurvive sila sa 21 pesos isang pagkain. Ano pa, kung kumikita ka ng 800 to 1,200, sigurado ako, kung mag-asawa man kayo na magre-retire, kaya nyo na mabuhay doon sa sinasabi ko na halaga. Kasi, maaaring hindi ganun kalaki, yung 24,000, 36,000 na retirement. Pero, yung binibigay ko kasi solusyon sa inyo is mabilisan. Paano kung late ka na? Paano kung, napag-iwanan ka ng panahon? Kasi bakit? Katulad ko, tayo mga Pilipino kasi, tinuruan tayo na ang priority natin, pamilya, ang priority natin, anak, ibibigay natin lahat para sa mga anak natin, to the point na pag minsan nalilimutan talaga natin na sarili natin. So, ganoon yan eh. So, ang mangyayari na, kakaisip natin, kakabigay sa mga anak natin, maitaguyod natin. Katulad ko, mapapagtapos ko yung bunso ko, mga 52 na ako. Di ba? So, pagdating ba ng 52, saka ko palang paplanuhin yung sarili ko, di ba? Kaya ganoon eh. Ganoon na nangyayari sa akin, dahil inuna ko na muna sila, mahuli na ako. Paano kung pati ikaw ngayon, huli na, para magplano pa? So, ito yung isa sa magandang solusyon, kapatid. Ito, kasi, ang maganda doon sa gym business, parang semi-passive na nga. Para ka naka-retire. Kasi bakit? Ilalagay ko lang ito doon sa bahay ko. Pahiga-higa ako, manonood ako TV kung kumikita to. Maaring sasabihin mo sa akin, pwede naman ako magtayo ng tindahan. Di magtayo ka ng tindahan. Andun ka, 24 oras, nakatiwangwang, nag-aantay ka kung sino bibili. Tapos bukas na umaga, punta ka palengke, mamamalengke ka na naman. Sa gym, hindi. Isang beses ka lang mamumuhunan rito, tapos doon ka na.
Sa loob ng bahay mo, tinatanong mo to gym mo sa labas, sa azotea mo, nanonood ka TV, patingin-tingin ka lang. So para ka talagang parang passive income na talaga. So yun yung maganda. Pero ito yung kapatid. Kasi baka mamaya, iniisip mo, ay bata pa ako, ba't ko isipin niya retirement? Mas more mo dapat pag-isipan yan. Kasi ganito yun. So kung ikaw naman, magulang ka, at iniisip mo yung mga anak mo na, paano yung mga anak ko pag wala na ako? 'Di ba? So ito rin yun. Ngayon, yung edad ng retirement, kagaya ng unang kong tanong, wala talagang yan. Walang eksaktong edad. May tinatawag na FIRE, FIRE, parang retire early yun eh. Financial Independence, retire early, parang ganon. So ito, as early as 30 years old, may mga tao, may YouTube. May mga YouTube na nakakapagpatunay na 30 years old pa lang nagre-retire na. Paano yun? Ito yun, kapatid. Kasi sabi ko sa'yo, so ito, pag-graduate ng anak mo, bigyan mo ng gym, hayaan mo siyang pagyamanin yon, kahit hindi na siya magtrabaho eh. Diba? Kaya kasi i-sustain nito. Bilang magulang, syempre, gusto natin mapagtapos yung mga anak natin, pero hindi doon natatapos kasi. Kasi kailangan natin maturuan paano tumayo sa sariling paa yung mga bata. Otherwise, parang sumpa sa kanila yon na sinubo natin lahat ng gusto nilang kainin, tapos hindi nila sila makakakain pag wala na tayo. So yung edad ng retirement, walang edad yan. Kaya pwede mo planuhin kung late ka na kapatid, kung 50 ka na pataas at late na para sa'yo, swerte ka, nakita mo tong video na to. Pwedeng ito ang gawin mong daan para makapag-retire ka pa rin at daig mo pa nga yung iba kung sakasakali na hindi nakapagplano. Tapos doon sa mga bata na sinasabi ko, pwede nyo pagsinupan to. Ipon kayo or makiusap kayo sa magulang nyo na gusto nyo magnegosyo, pakita nyo tong video ko, pakita nyo kung gaano kasimple yung negosyong gym business. Kasi kung nakapagpatayo ka ng isa at napagsinop mo, walang pipigil sa'yo, makapagtayo pa ng 2 at 3. At baka bago ka dumating ng 30, 40 kapatid, retired ka na. Tayo, nabubuhay tayo rito hindi para magtrabaho hanggang mamatay. Tayo, meron tayong purpose sa buhay. So ito yun kung mabibigyan ka ng panahon, labas sa trabaho mo, yun yung purpose mo sa buhay, magagawa mo. So itong gym business, isa to sa pinakamagandang business para sa mga taong gustong maging financially independent. Hindi lang retired, financially independent. Bagay na bagay sa inyo. At nandito po kami para suportahan kayo, turuan kayo paano ang gagawin nyo sa pagpapatakbo ng gym business nyo. Ako po si RP na Gym Depot. Maraming salamat po.